Good morning mga brother. Itong video na to ay patungkol ito doon sa bagong programa natin, ang Year-End Readiness Fund. Pondo para sa darating na Christmas party. Nailatag na ito sa admin, naaprubahan lang ng admin, napagbutuhan ng lahat ng membro, majority nanalo ang gusto may pondo para sa darating na Christmas party. So meaning magiging polisiya na to ng grupo natin sa GRG. So required lahat na sumunod, compulsory na ito na dapat sundin lahat ng membro sa programang to. 50 pesos a week lang naman. So sana lahat ay susuporta sa programa na ito. So ngayon, ipapakita ko sa inyo ang application na nakaprogram na gagamitin natin para mamomonitor ang accounts ng bawat isa sa atin. So ito yung application na gagamitin natin for monitoring. So yan, dapat January start na dapat tayo, kaso nga lang nagkaka-delay, so okay lang. Tapos mag-i-add naman tayo ng November. Ang target amount natin is 154,000 for 70 members. So ganito computation yan, 50 pesos per member per week, then times 4 kasi 4 weeks sa isang buwan equals 200 per month, times 11 months equals 2,200. Then 2,200 times 70, estimated of 70 members, kaya aabot ng 154,000. So ito yung schedule ng deposit every Monday kasi cut off ng bayaran natin every Sunday. Estimated of 70 members, 50 pesos per week, a total of 200 pesos per month. Kaya sa isang taon, meron tayong 2,200 bawat isang membro. Naka-joint account naman tayo sa East West Bank. Hindi mawi-withdraw kung hindi nakapirma ang tatlong pangalan na sa joint account. Sa pamagitan nito, hindi basta-basta mawi-withdraw ang pera natin. At iba rin ang may dala ng passbook, yun yung depositor, para talagang secure ang pera natin. At pagkatapos ma-deposit ang pera, agad-agad ipopost sa GC natin para maging transparent sa lahat ng membro. May nilagay akong note dito, yung savings. Sa may gusto lang mag-savings, pwede naman. Isasabay lang pag-deposit sa pondo. Pero nakabukod naman yan, may portion dyan, Christmas party o sa savings. Nasa inyo yan, hindi siya compulsory. Para lang pang November natin, pang December, na meron tayong madudukot, may papanghanda tayo at mapagbigay tayong regalo sa mga inaanak natin. So ito na yung pinaka-monitoring natin. Ayan, yung pangalan, buwan, January, first quarter lang to ha. So ayan, February hanggang March na monitoring to. Ayan, hanggang March. So yan ang total sa lahat, bawat isang membro. Hindi mo na alalahanin yung pagtototal kasi lahat to nakaprogram na to. Pero kung gusto mo talaga matotal, manual, pwede naman kasi makikita mo naman yung hulog mo dyan. So pagdating naman dito sa baba, dito naman yung quarterly report natin. Makikita mo dito kung magkano hinuhulog sa buwan ng January, February, March, kung magkano yung hulog nila sa savings, magkano yung hinulog nila sa pang Christmas party. Yan ang pinakatotal ng fund natin. Dito naman yung sa passbook natin. Okay, so punta naman tayo dito sa itaas. Mag-sample tayo. Sample, ilagay ko yung pangalan ko. Don. Isulat ko yung contact number. Dapat may contact number tayo ha. Then email ad. Email ad, kailangan ko yung email ad para lahat tayo ma-update bawat isang weekly. Masendan ko kayo sa email. Makita nyo mismo ang account nyo. Yan. Halimbawa, week 1. Yan, week 1. O, week 1. Hulog ka, 50 pesos. Para yan sa Christmas party. Halimbawa lang, kung gusto mo mag-savings. O ayan, 200. I-type mo lang yan, 200. Sa week 2. O, 50 pesos. O, week 3, kung gusto mo mag-savings, pwede. Yung sinasabi ko sa inyo, pwede mag-savings. O, may 150 kang sobra na gusto mo mag-ipon, ilagay mo. O, week 3. Sa week 3, o, kailangan mo mag-50 pesos, hulog. Then savings, kung gusto mo mag-savings. Kung may sobra kang pera, ayan, ipunin mo. Then yan, magtototal na yan dyan. Okay, so yan, sa week 4, 50 pesos. Then, ano ba, mag-savings ka uli. May sobra kang pera, ilagay mo lang dyan. O, nakabukod naman yan. O yan, so magtototal na yan dyan. Bawat isa sa atin, meron kanya-kanya tayong dyan, account. May total lahat yan. Okay? So, yan. Ang February, yun, January yun. Ito, February naman. Yan, hulog ka ng February. O, kung gusto mo, mag-savings uli. O, kung wala man, pwedeng maglaktaw ka. Yan sinasabi ko, pwede kang lumaktaw. Kung wala kang pera dyan, wala kang sobra, pwede mo laktawan. O, week 2, week 3, 50 pesos. Ang 50 pesos, compulsory yan. Kailangan mong lagyan talaga. O kung may sobra ka dyan, o 250, yan. Lagay mo. O, another 50 for 4th week. O, yan. May sobra kang 1,000. Medyo malaki, magandang biyahe. Ilagay mo.
O yan. O, so on and so forth yan. Yan March. O yan, may ibig sabihin may total, may savings akong 2,200 sa January lang yan saka February. Okay, so yan yung pinaka-suma total sa baba. Yan. So makikita mo rin dito yan sa quarterly report. So yan, nag-a-appear yan. Yan, February nahulog. Yan, pinaka-total. O yan, pinaka-total ng fund natin, 2,800. Yan sa baba, 2,200, sorry. O yan. O mag-sample tayo isa uli. Sample, si Jomar. O, i-type ko si Jomar. O, yan, contact number. O, ganyan, kailangan din contact number. Kailangan pa rin siya ng email ad. O, halimbawa, first week si Jomar, nagbigay ng 50 pesos. O, may pera siyang sobra. O, nilagay niya sa savings. O, second week, naghulog ulit siya, 50 pesos. Kasi compulsory yung 50 pesos. Ayan, next, wala siyang pang saving on the second week. Wala siyang sobra kasi puro inom. O yan, on third week, o mayroon siyang kasi hindi siya uminom. O may sobra siya, naghulog siya. Third week, fourth week, o may savings siya uli. O may sobra siya uli. O hinulog niya. O pagdating ng February, yan, February, hulog siya uli. O may savings ba siya? O meron siyang 1,000, may sobra siyang 1,000. O second week, o meron siyang 50 pesos, hulog niya sa parang Christmas party. O may sobra siyang 50 pesos, hulog niya. Laging sabay yan ha. Isasabay lagi yung savings sa pagdideposit. Kasi isang account lang naman yan eh. Yan, isang account lang tayo. Pero dyan, nakamonitor dyan ang pera mo. So alam mo kung magkano ang savings mo. Parang gumawa lang tayo ng alkansya rito bawat isa sa atin. Alkansya lang ito kumbaga. O di ba? O yan, may total siya. Yan yung total na savings si Jomar. Wow! Yung kabuuan natin lahat ng pera natin nasa baba. O tingnan mo ulit ang quarterly report. O tumaas kasi automatic na yan, nakaprogram na yan mga brother. Tapos yung passbook na yan, dapat yan magbangga yan, dalawa na yan, yung total fund tsaka passbook update balance yan, dapat magbangga yan. Yan yung pag-audit ng pera natin para transparency doon sa bawat membro. Okay, so yun lang mga brother. Ito naman marireceive nyo sa email nyo para ma-update kayo sa account nyo kung magkano. Din ngayon, ito pag i-click mo yon, yan ang lalabas. Yan, makikita mo dyan. Yun, yan, makikita mo. Ganyan makikita mo. Pero hindi mo magagalaw yan. Viewer ka lang. Okay, mabu-view mo lang siya. Mamomonitor mo siya. Okay, so ganyan siya. Kaya kailangan ko email ad ninyo. Kasi pag hindi natin email ad, ipopost lang natin sa GC. Pwede naman, kaso matatabunan. Dito naman, ito ang agreement policy natin. Lahat ng membro dapat magbigay ng 50 pesos per week, 200 a month. Failure to pay for 2 consecutive months, resulta ng pagka-forfeit ng shares niya. So yung number 3 naman, nakalagay naman non-refundable. So, ibig sabihin, hindi mo basta-basta ma-refund yung pera mo dito. Maliban lang kung ang membro ay namatay or may talagang emergency critical ang kalusugan niya. Okay, number 4, fund cannot be used for any reason. Hindi siya po pwedeng gamitin kahit sa anong dahilan. Nakalaan lang to para lang sa Christmas party natin na darating ngayong taon na to. Okay, number 5, you may contribute more than the required dues. Any excess will go to your savings, which you can withdraw at the year end with no bank interest. Okay, kasi ang bangko kasi may interest siya, 3% annual. So sa isang taon may 3% ka. Pero ang ating kasi, i-donate na lang o isasama na lang natin additional doon sa pondo natin, yung 3%. Kasi mahirap kumputin yun kung sama-sama sa atin lahat. Buwan-buwan magkakaiba-iba yung amount na hinuhulog natin. So ibibigay na lang natin sa pondo natin. Okay, number 6, withdrawal requires 3 signatures. So kaya safe ang pera natin kasi 3 tao naka-joint account ito. Di siya may withdraw kung walang signature nun sa 3 naka-pangalan sa joint account. Number 7, weekly collection must be complete every Sunday kasi Monday ang schedule ng deposit natin. Okay, number 8, for transparency, kailangan yung photos dun sa updated na passbook, kailangan ma-share niya o may post sa Facebook natin o sa group chat natin. Number 9, violating this policy is a breach of JRG Code of Conduct and Discipline. So yan lang mga brother, FYI lang, ako lang ang gumawa ng agreement na yan. Kung mayroon kayong comment at suggestion, sabihin nyo lang para may i-revise natin. Maraming salamat at ingat tayo sa biyahe.